Noong sinaunang panahon, ang paghahanap ng makakasama o magiging katipan ay dapat pinaghihirapan ito. Samantalang ang iba naman ay pinagkakasundo ng kapwa mga magulang para hindi na mapunta sa iba at bilang pagsunod sa kanilang tradisyon. Subalit sa panahong mga lumipas ay tila ba na bago na rin ang mga dating kinagisna noon. Lalo na ang paghahanap ng mga mapapangasawa o magiging katipan ay naging madali na rin sa panahon ngayon. Dahil nga sa pagbabago ng panahon, ang mga internet ay naglabasan na rin. Sa isang click lamang ay makakahanap ka na agad ng taong hinahanap para maging katipan. At kung suswertihin naman, pwede mo itong makatuluyan. Dahil nga sa pagkakaroon ng internet, naglabasan na rin ng iba't ibang klase ng dating apps. Ang iba ay gumagamit nito para makahanap ng kanilang magiging katipan o mapapangasawa. Ang iba naman ay gumagamit ng dating apps para sa iba't ibang dahilan nito, kagaya ng ating kwento ngayon. Tara, samahan niyo akong hukayin natin ang mabigat na kaso sa bidyong ito. Siya si Yaya Mali, 30 taong gulang at ipinanganak sa bansang Jordan. Lumipat ang kanyang mga magulang sa US County noong siya ay 11 taong gulang pa lamang. Sa US na rin niya ipinagpatuloy ang kanyang pag-aaral. At noong ngang nagsimula na siyang magtrabaho, si Mali ay nagpalipat-lipat ng lugar kung saan ito naninirahan. At ang pinakahulingan nitong tinirhan ay sa Baldwin, Missouri. Sa kanyang kabataan, si Mali ay hindi nagkaroon ng kasintahan. Hindi rin ito nabalitaan ng kanyang mga magulang na siya ay nagdala ng babae sa kanilang tahanan. Para sa kanyang mga magulang, si Yaya Mali ay naging masunurin at mabait na anak sa kanila. Noong 2019, si Mali ay nagpunta ng Finland para mag-aral doon sa isang universidad. Dahil naging bago para kay Yaya Mali ang lugar at wala itong kasama roon, naghanap ito ng magiging kaibigan. Sinubukan niyang maghanap ng makakausap at sa internet niya ito nahanap. Nagsimula siyang gumawa ng kanyang pangalan sa isang dating apps. At ng taon ding iyon ay nagkakilala sila ni Ronya sa isang dating apps na tinatawag nilang Tinder. Sa simula ay naging magkaibigan sila at di nagtagal ay naging magkatipan ang dalawa. At noong taong 2021, si Mali at Ronya ay nagpakasal. Subalit ilang buwan lamang pagkatapos silang ikasal, ang dalawa ay agad na naghiwalay. 3 buwan ang lumipas nang sila ay nagkahiwalay. At pagkatapos ng 3 buwang iyon, ang dalawa ay nagkabalikang muli. Nagsama hanggang taong 2022. Sa loob ng 1 taong magkasama ang dalawa, naging magulo ang kanilang pagsasama. Nagkaroon ng mga sakitan at pambubugbog kay Ronya hanggang umabot ang dalawa sa korte. Nang malaman nga ni Mali na siya ay inirereklamo ni Ronya, agad itong umalis ng bansang Finland at bumalik ng Amerika. Sa pag-alis na iyon ni Mali ay wala nang naging ugnayan pang muli ang dalawa. Subalit kahit nasa Amerika na si Mali, ang kanyang naging kaso na isinampa ni Ronya sa Finland ay nagpatuloy. Nang malaman ni Mali na hindi itinigil ni Ronya ang kanyang kaso, madalas niyang ginugulo ang dating asawa. Madalas din siyang nagpapadala ng mga mensahe
na pinagbabantaan niya ito. Lumipas pa ang mga taon, nanahimik at wala nang naging gulo sa dating alitan ng mag-asawa. Noong taong 2023 hanggang taong 2025, si Yaya Mali ay nagplanong mag-aral muli. Nag-enroll siya sa Logan University at kinuha nito ang Chiropractic in Health Science Education. Kagaya ng dati nung nag-aral siya sa Finland, naisipan niyang muli na gumawa ng kanyang pagkakilanlan sa isang dating apps. Isang kilalang Muslim dating apps na ang layunin ay kumonekta sa iba pang mga Muslim sa pamamagitan ng isang relihiyosong gawaing pang-Islamiko. Sa simula ng pagsali niyang muli sa nasabing apps, iba't ibang babae ang mga nakilala niya rito. Doon sa kanyang naging platform, nakilala siya ng mga babae rito at nagpakilala ito bilang isang Jan. Sa simula, kapag may nakikilala itong isang babae at natipuhan niya ito, kinakaibigan niya muna ito. Pagkatapos ay gumagamit siya ng mga salitang tungkol sa pinahahalagahan ng relihiyong Islamiko. Dahil nga sa kanyang mga ginagamit na pananalita. At kapag nakapalagayan na ng loob ang isang babae sa kanya, agad niya itong inaaya na magkita sila. Kapag naman ay napapayag niya ang kanyang kausap, dinadala niya ito sa kanyang tahanan para doon di umano sila magkwentuhan. At noong taong 2024, ito sa mga babae ang kanyang kinaibigan. Nawari mo'y itinuring niya itong kanyang mga naging katipan. Subalit para sa mga babaeng ito, ay hindi nila naging kasintahan si Mali. Isang araw nga, taong 2024, may isang babae ang naglakas loob na lumantad para tulukan niya ang ginagawa sa kanya ni Yaya Mali. Nagsampa ito ng reklamo sa mga otoridad. Ginawa di umano siyang sex slave ni Mali. Na kapag hindi di umano niya ibinibigay ang hiling ni Mali, ay pinagbabantaan siya nito. Itinigil na di umano niya ang kanyang ugnayan kay Mali. Subalit nagalit ito sa kanya at sinabing mapupunta siya sa impyerno kung hindi niya tutuparin ang kanyang mga tungkulin bilang asawa ni Mali. Sa kanyang paglantad, hindi niya inaakala na may mga nauna na palang nabiktima si Mali. Bukod sa kanya, ay may 6 pa itong lumantad para panagutin si Yaya Mali. Karamihan sa mga babaeng kanyang pinaniwala at nabiktima ay ang mga babaeng Muslim na ang tanging hangad ay kumonekta sa iba pang mga Muslim. Isa sa 7 mga kababaihan ng Muslim dating apps ay nagpatotoo na siya ay na-confuse pagkatapos ng kanyang unang engkwentro kay Mali. Sinabi niya sa mga otoridad na tinanggal ni Mali ang kanyang hijab nang walang pahintulot at ginahasa di umano siya nito habang iginigiit nito na sila ay kasal na. Dahil sa mga nagsilabasang mga babaeng biktima, agad na inaresto si Mali ng mga kapulisan. Noon din ay mabilisang nilitis ang kaso sa korte. Lumantad din ang isa pang biktima. Ayon sa kanyang salaysay, ikinulong di umano siya ni Mali ng 7 oras at paulit-ulit na ginahasa na nagresulta sa pananakit at pagdurugo nito. Ayon naman sa pangalawang biktima nito, paulit-ulit di umano siyang hinalay ni Mali kahit ayaw niya di umano noong taong 2023. Ayon din sa kanya ay sinakal pa siya nito. Bukod pa sa mga kasong kinahaharap ni Mali, siya di umano ay wanted sa iba pang mga bansa dahil sa panghahalay sa kanyang mga kinakaibigang babae sa internet. Noong Lunes 2025, sinikap ng mga abogado na pagharap-harapin ang mga biktima ni Mali na halos marami sa kanila
ay mga kababaihang Muslim. Isa nga sa mga naging saksi at nagpatotoo. Aniya, pakiramdam niya ay ginagamit niya ang kanyang relihiyon upang manipulahin ang mga tao at iba pang mga kababaihan. Ilan sa mga kababaihang ito ang nagpatotoo na ibinababa di umano ni Mali ang kanilang mga braso at sinasakal ang mga ito habang ginagawa ang pananakit. Anila natatakot di umano silang sabihan si Mali na tumigil na. Malakas di umano ito. Ipiniliwanag din ng isang saksi at biktima nito na hindi normal ang ekspresyon ng mukha ni Mali habang isinasagawa ang pangahalay. Sa ginawang cross-examination naman, paulit-ulit na binanggit ng abogado ni Mali. Anya, ang tagal na ng panahon sa pagitan ng umano'y panghahalay. Kung kailan di umano ginawa ang isang police report, doon ay dumami sila. Tinanong din ng abogado ni Mali ang ilang mga biktima at saksi kung bakit hindi sila umalis, lumaban, o agad na isinumbong ang kanilang mga naging karanasan sa kapulisan. Sinabi naman ng huling saksi na hindi na niya iyon iniulat pa dahil batid niyang mas kukwestiyonin ang kanyang mga patotoo kisa paniwalaan ang mga nangyari sa kanya. Nakilala ng nasasakdal si Biktima 1 sa isang dating website. Ipinaniwala ni Mali sa kanya na pareho silang konserbatibong pinahahalagahan. Sa 7 biktimang babae, pare-pareho di umano sila ng naging karanasan kay Mali. Aalokin di umano sila ng lalaki sa kanyang tahanan para sa usaping pangrelihiyon. At kapag sila ay nakita na, aalokin di umano sila ng lalaki na dalhin sa kanyang apartamento upang ipakita ang kabuuhan nito. Dadalhin di umano sila sa isang kwarto ni Mali at pag nakapasok na sila doon, ay itinitulak di umano sila ng lalaki. Papasok ng kwarto nito at agad na isinasara ang pinto. Kapag natiyak nga nitong sarado na ang kanyang mga pinto, doon ay isinasagawa na nito ang kanyang maitim na balak sa kanyang magiging biktima. Sa ginawang paglilitis kay Mali, doon ay nagpakita din sa korte si Ronya, ang kanyang ex-wife. Doon ay nagbigay ng kanyang testimonya si Ronya. Anya, maraming naging kaso si Mali ng panggagahasa at naghihintay na malitis sa Finland. Maliban sa kasong isinampa ni Ronya laban kay Mali, iprinisinta niya rin sa korte ang mga dokumentong hawak nito. Ang kaso laban kay Mali na isinampa noong February 12, 2025. Nakasa doon, si Mali ay hinahanap dahil sa pang-i-stalk sa ibang bansa ng mga kasong panggagahasa sa mga kababaihang nakilala nito sa online. Tinanong din ng mga jurors si Ronya kung saan ito nakilala si Yaya Mali. Sinabi nito sa mga jurors na nakilala di umano niya si Mali sa isang dating apps na kung tawagin ay Tinder noong 2019 habang nag-aaral ito sa isang universidad sa bansang Finland. Pagkatapos ngang mag-usap ang mga jurors, nailabas lahat ng mga ebidensya, pati na ang pagsasama-sama ng mga biktima ni Mali. Si Yaya Mali ay hinatulan sa korte ng guilty 21 counts, kasama ang rape at sodomy. Siya ay inakusahan ng mga krimeng sexual laban sa 7 mga babae sa pagitan ng Marso 2023 hanggang 2025. Bukod doon ay kinahaharap din ni Mali ang 2 kasong pagkidnap at 2 kasong pananakit. Tinawag ng mga hurado si Mali na isang serial rapist dahil sa dami ng mga babaeng hinalay nito. Maaari itong mabigyan ng parol pagkatapos itong pagsilbihan ang 270 taon sa kulungan. Pagkatapos ngang hatulan si Yaya Mali,
Nagsalita naman ang kanyang abogadong si Mark Hammer. Anito, iginagalang namin ang hatol at sinabi ng mga hurado sa korte. Para din sa kanya, naniniwala pa rin siyang walang kasalanan ang kanyang kliyente. Nabanggit din ito na plano nilang iapilang muli ang naging hatol. Samantalang, sinabi ng St. Louis County Prosecuting Attorney na si Melissa Smith sa mga reporter. Ngayon lamang di umano siya nakakita ng ganitong sentensya sa buong karera niya. This is a great day. There is finally justice for these women. I've been here 19 years. I've never seen a sentence like this. At dahil di umano sa mga babaeng ito, kaya dapat nang matigil ang kanyang kasamaan at hindi na muling makapanakit pa sa iba. Pinuri din niya ang mga babaeng ito na ibinigay ang kanilang lakas at tinawag niya rin itong mga superhero. Sa huli, mag-iiwan sa inyo ang bidyong ito ng aral na huwag basta-basta maniniwala sa inyong mga kausap, lalo pa sa online lamang ito nakilala. Sabi nga ng kasabihan, naglipanan na ang mga bulaang propeta sa panahong ito. Dapat maging mapagmatsyag, alamin at kilalaning maigi ang mga taong binibigyan ninyo ng oras at atensyon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Magkita-kita po tayong muli sa susunod pang mga kwentong krimen. Kung mahilig kayo sa kwentong krimen at nagustuhan ninyo ang kwentong ito, mag-iwan lamang ng bakas at huwag na rin kalimutang mag-subscribe sa ating channel para updated kayo sa ating mga video. Maraming pong salamat! It's hard for a victim to come forward, and these women came forward anyway. They used their voice, the power of their voice, to say this isn't okay. Something has to be done.